Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Stella. Maraming salamat po sa pagbabalik dito sa channel ko. At kung bago pa lang po kayo, don't forget to like and subscribe para po updated tayo sa mga videos na i-upload ko. And also ngayon gagawa po tayo ng general love reading, okay? Okay, ngayon sisimulan na natin yung general love reading. Tingnan natin kung ano makikita natin. Oops. Okay. So, nakikita ko po dito, iba sa inyo ay broken family or talagang sadyang broken. And, may nakikilala kayong bago ngayon. Or yung person nyo. At isa ito sa mga kaibigan nyo. Or very supportive to sa inyo. And may nakikita din ako sa inyong travel. And naiisip nyo din yung person nyo, yung nakaraan. Baka na-involve sa third party, ganyan. And sobrang nai-stress kayo ngayon sa work. Ayun. So, may aayusin kayong papeles. Nakikita ko na huwag kayo na mag-overthink. Okay? So, tignan natin ang energy ng person na nasa isip mo ngayon. Okay? May bagong paparating sa'yo. Baka ano yan, isa sa mga kaibigan mo or part ng friends ng circle. Ganyan. Isipin mo po yung person nyo. Oops. Tingnan natin. Dami. Okay, so nakikita ko dito yung person mo, parang nag-explore siya. And marami siya ngayon lilibangan. And masaya to sa ngayon. Pero naiisip ka niya, masaya yung energy niya ngayon. See, may pinag-aaralan yung person mo ngayon. Baka gusto ka niya i-communicate or iniisip niya kung anong sasabihin niya sa'yo. Ngayong pinag-aaralan niya kung paano kanya kakausapin. And it's either may interview siyang pinag-aaral ngayon kaya hindi kanya kinakausap, ganyan. Baka busy to ngayon. Maraming he or she has lots on his plates. Ayan. So, ayan. Eight of Swords, yung person mo nahihirapan sa connection nyo. Parang hindi siya makawala kahit makahanap siya ng bago or kahit anong gawin niya. Parang stuck siya sa'yo. Ganyan yung nafe-feel ko. Parang he or she feels stuck sa connection nyo. At parang tumakas yung boses ko. Tingnan pa natin. Oops, and lumabas. Okay, so nakikita ko lumalayo yung person mo ngayon. And lumalayo siya dahil gusto niya mag-focus sa financial niya. And parang mabagal yung paglayo niya. Parang nakapag-decide na tulong lumayo. Bakit naman ganyan? Natin, see? And mag-ingat ka lang kasi parang puno siya ng kasinungalingan, ang daming pagtatago, ang dami niyang tinago sa'yo, ang dami niyang lies na sinabi. So, ayan, baka lumalayo siya talaga. Baka mag-travel to abroad. Parang iisipin niya yung kaperahan niya. May paglayo ako nakita eh. Okay. So, nakikita ko dito, yung person mo, sorry ha, feeling ko na may iba siyang nagugustuhan ngayon or pinaghihilalaan mo may third party. Ayan. Kasi may nakikita kong celebration sa part niya. Parang dalawang tao kayo tinitignan niya. Natin. Pwede action gawin sa oops. Ayan. So, ayan. Yung action na pwede niyang gawin sa iniisip-isip ka lang neto. Parang hindi siya gagawa ng action ngayon. Gusto ko niyang offeran or
bumalik sa'yo. Pero, parang nakikita ko hindi siya hindi siya yung talagang pagmamahal. Parang, gusto ko pa lang niya, ganyan. Kaya siguro nag-i-explore siya, or baka mas focus na yung kaperahan niya, or mas iniisip, mas, parang nag-aano siya ng mga ibang girls. Marami siyang kinakausap, ganyan. Kasi parang hindi pa buo yung loob niya sa connection niyo. See? Nagmamatigas tong person mo. Parang ma-pride siya eh. Na parang, sige, bahala ka dyan. And, sobrang matigas siya eh. Nag-create din siya ng boundaries. Siguro, itong person mo, nasaktan siya from the past. Kaya ganyan yung, niya. Yung attitude, yung personality. Ayan. So, the Hermit in reverse. So, ngayon, parang, alam mo yun dati kasi parang siya, na gusto niya mapag-isa. But ngayon, parang ngayon lang siya nakawala. Ganun, parang nakawala sa hawla. Parang dati sobrang emotional niya, sobrang dark ng energy niya. Pero parang ngayon lang siya nakawala. Kaya ngayon nag-explore siya with friends, ganyan. Or kung hindi man to third party as romantically, maybe work or friends. So, mas nag-explore pa siya. See, marami siyang pinagpipilian dito. Ayan. So, nahihirapan din to sa ending na nangyari sa inyo. At gusto din niya makipag-usap para linawin yung mga bagay-bagay sa iyo. Ayun. Siguro, na-feel ko dito parang gusto ka pa lang niya. Ayan. So, tingnan natin yung sa side mo. Kunin lang natin yung cards. Sa side mo naman. Sa side. Okay. So, ayan, parang ka na din. Hindi ka na din sigurado sa connection nyo. Kasi parang nahihirapan ka na din dito eh. Na parang ikaw na lang yung nag-hold on. Siyempre, nasasaktan ka na din eh. So, ayan. Parang sobrang ka na. Alam mo yun, hirap ka na. So, parang nag-ano ka na. See? Ace of Wands in reverse. So, ayaw mo na siyang kausapin. Parang, okay, you're done. Tama na. Yun yung nafe-feel ko. Like, nung una gusto mo pa siyang kausapin, may nakikita ka pang hope, pero ngayon parang ayaw mo na. See? 7 of Cups in reverse. So, dati kung marami kang choices, ngayon, pinipili mo na yung sarili mo. Like, nakapag-decide ka na. Dati naguguluhan ka pa, anong pipiliin mo, sino pipiliin mo. Ngayon, pinipili mo na yung sarili mo. And hindi ka na masyado nag-iisip, parang hindi ka na nag-overthink. Ayaw mo nang pahirapan yung sarili mo kakaisip. So, ayan. So, parang nagsiself lang ka. So, tingnan natin. Oops. Dalawa yun yung ba? Ayan. So, ayan, the sun. So, ang mo dito sa person mo, kahit na ayaw mo siyang kausap, siya pa rin yung nakakapagpasaya sa'yo. Parang siya pa rin nakakapag-lighten ng araw mo, na-brighten ng araw mo. And deep inside in your heart, you still hoping na magkaayos kayo. Or para na lang to sa sarili mo. Like, sa pag-iisip mo sa sarili mo, mas minamahal mo yung sarili mo. Ganun. Ayun. Ano lang pa natin. Ayan. King of Cups. So, ang nafe-feel ko dito, ikaw or siya, mahal mo naman siya kasi nagmamatigas ka lang. Sobra-sobrang emotions mo sa kanya. And, nakikita ko rin dito sa other people na nakakabasa dito, may bagong paparating sa'yo. Baka sa'yo ito. And mamahalin ka nitong taong to. And emotionally stable tong taong to. Okay? And huwag kang matakot kasi parang mabait tong taong to paparating sa'yo. Parang much better sa person mo. Person mo, ang bagal eh. Tsaka parang
Mag-ingat ka kasi maraming kasi nangalinga. See, nagsi-self-reflect ka. Ayaw mo na bumalik dun sa dating toxic na naranasan mo sa person mo. Parang this time, magiging better ka para sa sarili mo. And ayaw mo nang, alam mo yun, ayaw mo nang mahirapan, ayaw mo nang masaktan. Mas pipiliin mo ngayon siguro yung taong totoo at mamahalin ka talaga. Yung deserve mo. Like, minsan kinakausap mo yung sarili mo, deserve ko ba to? Ganyan. See, may paparating talaga sa'yo. May offer ako na ikikita. And it's galing from the past or circle of friends mo lang. And sobrang matutuwa ka sa offer na to. Kasi parang kikiligin ka, ikakasaya mo kasi magugustuhan mo talaga to, ganyan. Oops, ang dami. Namimiss mo din yung person mo eh. Okay, temperance. So ngayon, nagme-meditate ka lang, nagiging patient ka lang sa sarili mo, and you're trying to be better. Like, hinihil mo talaga yung sarili mo. And, ayan, so, parang nagiging ano ka lang, hindi ka masyado nagmamadali sa mga bagay-bagay. Ayun. Parang you're taking it slow. Maganda yan kasi mas okay yung inuuna natin sa sarili natin. Okay. Ayan, 3 of Cups. So, nakikita kong may celebration dito with friends. And baka mag-ano kayo, mag-bonding, mag-inuman, ganyan. Para mawala yung stress mo. And nakikita ko dito, ipagdadasal mo to. And may parating na communication sa'yo na matutuwa ka. Ayan. Ayan, puro self-love to nakikita ko sa part mo. And siya, mag-ingat ka lang kasi parang nag-e-explore pa talaga yung person mo. Okay? So, tingnan natin yung possible message niya sa'yo. Hidden message niya sa'yo. Hidden message sa'yo ng person. Okay, you speak to me through music. So, siguro, kapag nakikinig na lang siya ng music, pag nasa car siya or bago siya makatulog, doon ka na lang na naaalala. Yan talaga pag mga ma-pride. See, I knew exactly what I was doing. You came closer than anyone else. So, para sa kanya, sabi ko nga sa'yo, parang tinatago niya yung nararamdaman niya sa'yo. And, alam niya naman kung anong ginawa niya sa'yo eh. And, feeling ko para sa kanya, special ka, pero hindi pa siya ready mag-commit. Gets mo yun? Parang hindi pa siya handa to commit. Parang ano kasi ito eh, parang isip bata pa, ganyan. Pero special ka sa kanya. Yun yung nasa-sense ko. So, tingnan pa natin. Anong possible advice sa'yo ni universe? Possible advice na. Anong possible advice? Advice sa'yo ni universe? Advice sa'yo ni universe. Okay. Throne, your potential is endless. So, ayan. So, kung nilagay ka man niya sa third party, or iniisip mo na may iba, huwag ka mag-alala kasi ikaw pa rin yung nagsistand out sa kanila. And, sobrang para sa kanya, and para sa universe, para kay universe, ano ba yun? Ikaw pa rin yung, ano ba, pinakamaganda, alam mo yung ikaw yung pinakamatino, basta yung potential mo. For example, yung person mo, nakikita ka niya as aasawahin, pero yun nga, gusto pa niya mag-explore, so hindi niya magawa. So, yun yung nakikita ko. Villain, you can always rewrite the story. So, sinasabi dito, kahit ano man nangyaring negative sa buhay mo, magiging, pwede mo pa din ulitin eh. Parang, pwede ka pang magkaroon ng new beginning. Alam mo yun. Hindi naman dahil nangyari sa yung negative things or masama, nasaktan ka, hindi ibig sabihin it's end of the world. So,
sinasabi dito na, ayun, bumangon ka ulit, tanggalin mo yung mga negative, mag-move forward ka. Kasi, pag nagkaroon ka ng new beginning, sinimulan mong tulungan yung sarili mo, mas magandang mangyayari sa'yo. Alam mo yun? So, mahalin mo muna yung sarili mo. Tingnan pa natin. Advice ni Universe. Advice ni Universe. Priestess, how are you being called to step and lead? So see, ang sinasabi dito is like parang wag ka magmukmuk dyan. Like, you have so much potential na mas maging better. And don't settle for less kasi you are amazing. Like, parang, ayun nga, hindi mo deserve na maano lang sa third party, pagpalit ka lang, maging option lang, ganyan. So, ayun, you need to step up. And pakita mo sa kanya na siya yung nawalan. Kung ayaw niya mag-commit, edi wag. Silip. You go first, the universe will catch you. So, ayan. Sinasabi dito na, pag inuna mo yung sarili mo, like, wag ka matakot na mag-soar high. Like, kung ano man yung gawin mo, parang changes, hindi changes na negative, like, kunwari, magpaganda ka, ganyan, or mag-try ka yung hobbies, or mag-apply ka ng work, ganyan, hindi ka papabayaan ng universe. Okay? So, start to heal yourself. So, tingnan natin. Ito, bonus to career. Okay? Bakit sa career mo? Bakit natin career? Career lang. Okay. Ayan, sa career, may nakikita ako ditong offer sa'yo. And parang magiging emotionally mature ka sa bago mong work. And baka yung boss mo din, very supportive sa'yo. And parang magiging masaya ka dito. Or kung hindi ka man bagong offer, ayan, so, kung nahihirapan ka sa work, huwag ka mag-alala kasi merong taong magiging compassionate sa'yo, tutulungan ka niya, and emotionally mature to. Or baka mamaya, dyan mo makita yung taong para sa'yo. Kasi kanina may King of Cups dun sa energy mo eh. Ayan, so balance yung emotions yan. See? Sa career mo, mag-save ka daw ng pera. And isipin mo, maging madamot ka. Hindi madamot in a bad way, pero but in a good way. Kasi diba sa hirap ng panahon ngayon, and isipin mo yung long-term security. And mag-invest ka din daw. Kung may work ka man kayo, mag-save ka. Pero wag ka naman sobrang maging madamot. Ganyan. Tsaka feeling ko naman hardworking ka. Oops! Ayan. Sorry, ito yung lumabas. Ayan. So, the Hierophant. So, sa career mo, the Hierophant, may nakikita ako dito na baka i-expand mo pa yung knowledge mo. Siguro may mga gagawin ka pang side hustle, side jobs, na hindi negative ba side jobs. Like baka magte-training ka, ganyan. So that's good kasi dagdag yan sa kaalaman sa'yo para mag-excel ka pa dyan sa job mo. So wag kang matakot. Mag-try ng mga bagong things. Okay? Tingnan natin. Advice ng universe sa career. Advice ng universe sa career. Advice ng universe sa career. Discovering truth. You stand in the light of truth. Okay, sa career ito. So, sinasabi dito, magpakatotoo ka lang dyan sa work para like ka mapapansin, wag kayong, alam mo yung wag kang bida-bida. Kasi kung hindi ka papakatotoo dyan, like parang babaguhin mo yung sarili mo, hindi maganda yun. Parang hindi ka mapapansin. Pag naging
magpakatotoo ka sa sarili mo, mas mapapansin ka, mas mag-excel ka, and mag-focus ka lang. And ayan, hold the course. So, gawin mo lang yung dapat mong gawin, and everything will fall into place. Yung pinapakita dito. Ba't natin advice ni universe? Nourish your body with high vibing energy. So, ayan yung sinasabi ko. Like, kung isipin mo lagi yung sarili mo, laging, positive energy, high vibration energy. Kasi everything will come to you. Like, blessings, money, and love. And, alam mo yun, kunwari, kung ikaw iniisip mo na wala kang pera, mahirap sa work, ganyan, talagang yun yung ma-attract mo. Pero, ayan, so kung lagi kang masaya and eat healthy foods, alam mo yun, baguhin mo yung lifestyle mo ngayon. So, magiging maganda ang outcome. Remove the limiting labels that you're wearing. See? Huwag kang panghinaan. Maging confident ka. And, alam mo yun, parang sasabi mo, like, weak ka, or hindi ka enough, hindi ka intelligent, hindi dapat ganun. Maging positive ka lang. Like, lagi mong i-manifest, I am beautiful, adored, ganyan. Like, manifest like, nasa sayo na. Para yun yung ibibigay ng universe. Maniwala ka lang, ganun. Okay, last. Isip ka question. Tingnan natin. Anong sagot ni universe? Isip ka question. Anong sagot ni universe sa question mo? There's something better in the near future. Ayan. So, kung ano man yung tanong mo, there's something better. At yung better na yun, malapit na. And ibibigay rin sa'yo ni universe soon. O baka mamaya, pa to, iniisip-isip mo pa yung person mo. Sagot, there's something better. May mas magandang plano sa'yo si Lord in the near future. And sa universe. Okay, ayun lang po. Maraming salamat. Tomorrow ulit, guys. Bye-bye.